Matapos po naming may balita sa inyo kahapon ang tungkol sa bentahan ng mga ready-to-eat na pagkain ng mga Amerikanong sundalo, tila mabilis na naglaho sa pwesto sa Makati ang mga nasabing produkto. Pero ang bentahan pala ng mga naturang pagkain, umabot na po sa internet. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinuno ng isang search and rescue group si Jerry Carual. Kasama sa mga lagi niyang itinuturo ang pagdadala ng ready-to-eat na pagkaing tatagal ng ilang araw kapag lilikas mula sa isang kalamidad. Ganon din naman ang kailangan daw nilang mga rescuer. Kaya nang mapanood niya kahapon sa GMA News na may nagbebenta ng US military-issued MRE o Meal Ready-to-Eat sa Makati, agad daw niya itong pinuntahan. Di na niya iniisip na ang binibenta ng tindahan ay may tatak ng US Department of Defense at may babalang pag-aari ng gobyerno ng Amerika at di pwedeng ibenta. Kasi kailangan din namin, babalik kami ng Leyte. So talagang para sa survival yung MRE, talagang necessary. Kahapon madali ako nakabili ng iba't ibang putahe ng MRE. Pero kanina, ni isa, walang nabili si Jerry. Ever since daw hindi sila nagkaroon nun. Yun ang sabi. Wala daw silang tindang ganon. Pero may nahanap si Jerry na ibang dealer. Nasa Pampanga naman daw ito at pinagbentahan siya ng isang kahon ng assorted MRE sa halagang 3,500 pesos. Sa internet, may mga Pilipino ring nagbebenta ng MRE. Ang litrato ng ibinebenta na nagpakilalang Roberto Diamzon, kamukhang-kamukha ng nabili namin sa Makati. May logo rin ito ng US Department of Defense. Pero nakalagay sa post na naubusan na raw siya ng stocks dahil sa relief operations para sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda. Kinontak namin ang nag-post ng ad para kunwaring bibili. Pero ang sabi, hindi pa sigurado kung kailan magkakaroon ng stocks, lalo't mainit daw ang media sa MRE ngayon. Nang tanungin kung saan galing ang MRE, sagot ng nagbebenta, classified information daw ito, di pwedeng sabihin. Ang MRE ay supply ng pagkain ng mga Amerikanong sundalo. Kahapon pa lang, sinisikap na namin kunan ng reaksyon ng US Embassy. Hinihintay pa rin namin hanggang ngayon ang kanilang tugon. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.